So dito nga po guys ay ating mapakinggan si Kalingap JJ, ang isa sa registered nurse natin dito sa Kalingap, no? So dito ay tiningnan niya yung cause of death ni Kuya Robin. So ito guys, panoorin na natin to. Ano lang po, nakahiga lang. Tapos medyo mataas yung ulo. Tapos din po nalaman ko na talagang grabe pala talaga yung impact kay Tatay Robin yung aksidente na yun. Pinsala ng nangyari po kay Tatay Robin. Puruhan pala talaga siya. And kay Ate Pia din po, grabe. Yung niya, yung binti niya. So talagang biyak talaga yung sa may hita. Talaga kaya kailangan lagyan ng gabay para makalakad si Ate Pia. So ilang buwan yun, siguro 6 months, isang taon, ganyan, para makalakad ulit. So thank you po sa mga sponsors, ba't po ng tulong. Yan po, Val, may salamat, meron na siyang wheelchair. Ang namin din ay days ang pinakamatagal bago siya makauwi. Pero ito po ang sabihin ko sa inyo, ito po yung lala ng ng nangyari kay Tatay Robin. Pakita ko po sa inyo x-ray. Ito po. So ngayon po mga kalingap, nakita niyo naman po bandang kaliwa. Bandang kaliwa po yun. Nakita niyo pong damage, iba po dito yun, talagang talaga yun, fractured po talaga yun, fractured po yun dito. Yan, ito po. Siguro si Tatay Robin nung nagmamaneho, talaga kasi baka tawag ito, bigla talaga, bigla yun. Inatake ng kanyang seizure habang nagdadrive. Then siguro di nakabig masyado. Ang nagamit na pangkabig ay kaliwa. Yan, ito kaliwa. Tapos pagbangga sa puno, doon binapuruhan ito. Ito po yung may dun sa x-ray, left. Ito. Yun yung na-imagine ko dun sa x-ray. Yun yung na-imagine ko. Tapos ito talaga po, actually dapat ngayon talaga yun ngayon yun dudugtong. Kaso nga yun nga po na wala na si Tatay Robin. Isa pa po nun, yung sa binti po, diba? Yung isang x-ray sa binti po yung medyo kalinyada ng tuhod natin. Yun yung putol. Parang napitpit talaga masyado yung niya dun. Imagine ko naman dun, syempre, matik yung sasakyan ni Tatay Robin. So mahaba ang paa ni Tatay Robin ngayon. Siguro, sobrang bilis po. Yung paa niya nasa acceleration. Nasa acceleration po. Yun. Dun nadali yung yung paa niya. Bandang kaliwa. At dun nga na bali. Diagnosis niya. Nakita ko kanina. Kasi pa-check up niya. Galing siguro dun. Nagsilabasan din dun kasi nga. Dahil nga sa nangyari sa kanya ngayong aksidente. Dun. Nagsilabasan yung ibang diagnosis sa kanya. Pero feeling ko po mga kalingap yung diagnosis sa kanya ngayon. Meron pa kasi, meron pa siya dun diagnose. Dalawa na yung nasabi ko, di ba po yung dito, yung isa na yun. Tapos yung sa may binti. Yung isa na yun. Tapos yung sa may binti. Yun yung fracture na dalawa. Tapos, yun siguro, ito pong diagnosis na ito, yung liver encephalopathy. Ay, dati na to. Kasi nga dahil alam naman po natin na si Tatay Robin ay po sa vlog umiinom ng
alak naman. Okay. Yung kanyang liver ay ano po, sabi dito, kumbaga may ano na siya, nag-fail na mag-function yung kanyang liver dahil nga sa pag-inom siguro ng alak. Pero ano po yung mga kalingap si Tatay Robin, simula nung ano po siya, nag-church sa amin, ay ano talagang wala na. Dito pa nga po yung nag-stay si Tatay Robin, ng ilang linggo ata yun. So wala na siya hindi na siya simula na hindi na siya uminom ng alak. Kaso nga lang ay, yun, siguro naisip ko din baka withdrawal. Kasi nga, ano po pag-iinom ni Tatay Robin ng alak ay parang severe na yun, extreme. Kasi hindi ko alam kung nakakailang bote siya sa isang araw. Kung 3 pataas, siguro ano na po yun, malala na po yun. Yung tipong nagiging tubig na yung alak po yun. Yan po yun. Baka naisip ko nga po, baka nga withdrawal. Yung bigla niyang inalis talaga yung alak. Kasi guys, kapag talagang biglaan mo alisin yung ganun bisyo, pwede din sa iba sa paninigarilyo, pagdodroga. O kaya, yan, pag-inom ng alak, mga bisyo. So pag bigla mo siya talagang tinanggal sa katawan, mahirap. Especially kung walang rehab. Yan. So mahirap po yun. Dapat may rehabilitation process para kahit papano, yung pag-alis ng bisyo mo, gradual, pakunti-kunti. So, next week or next month, magiging 2 na lang. Kung ang pinaka inom niya ng alak ay 5 boteng beer sa isang araw, dapat next week magiging 4, next week magiging 3, next week magiging 2, hanggang 1 hanggang sa mawala. Ganun po yun na dapat mawala yung ganun yung pag-alis sa bisyo na talagang na talaga sa'yo, nakatanim na sa iyong pamumuhay, talaga hindi mo na matanggal. So kailangan talaga yun pakunti-kunti, gradual. So yun naisip ko, kaya baka siguro inataka siya ng seizure, sabi nga epilepsy, mga dahil po dun. Kasi nga po biglaan niyang inalis yung yung pag-inom ng alak. Pero sinabi ko yun kay Tatay Robin, sinabi ko yun sa kanya dati. Kapag na-vlog po kami sa kanya, kapag uminom siya ng alak, huwag niyang biglaan tanggal. Dapat pakunti-kunti. Hindi ako nagkulang kay Tatay Robin magpaalala sa kanya regarding dun. Yun nga, dahil nga dun, ikakaroon siya ng seizure siya, di ba? Sabi, habang nagdadrive. Yun, baka nagkaroon siya ng seizure disorder dahil dun sa mga factors na yun na nabanggit natin. Kaya, yun po. Kaya panalangin lang natin si Tatay Robin, kanyang pamilya, si Ate Pia, yung kanyang mga anak. Yung mahirap tanggapin pero din pa rin tayo para gumabay sa kanila. Bawa yung mga anak, papasukan pati. Siguro June 8, pasukan nila. O yun. Yun po yung natin, update po. Yung talaga pinaka naging cause. Bakit talaga si Tatay Robin. Nakita ko pa may pinapakita sa aking video ginagawa ni Tatay Robin inside the hospital. Marami siyang mga tawag dito, binibigay niya mga signals na napaka-unusual. So sabi daw po, ganun daw talaga kapag may mga malapit na magpaalam. Tipo, aalis na sa hospital, ganyan, parang ayaw na dito. Ganun. Marami pong ganun. Minute ko lang po yung tawag. Pero meron po ganun mga signal na talagang isang hudyat yun na talagang papaalam na isang tao. So yun, malungkot po ang vlog na ito. Pero sana po naunawaan niyo po ano ba talagang nangyari kay Tatay Robin. So yun po yung nakita kong diagnosis na kanya. Thankful din po tayo kila sa mga tumulong po. Yun po yung mga dahilan sa pamamaalam ni Kuya Ruben. Nakakaawa yung mga anak niya kasi sobrang bata pa, and yung asawa niya, si Ate Pia, ay nakakonfine pa sa ospital. So ipag-pray natin guys na malampasan po
ng pamilyang naiwan ni Kuya Ruben itong mga pagsubok na ito. And nagpapasalamat din po tayo dahil nandito pa rin ang Kalingap na tumutulong dito sa kanilang pamilya. At sa mga nag-donate, sa mga nagbigay ng tulong, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang magbabalik sa inyo. Yan lang muna guys ang ating reaction video. Maraming salamat. Dito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.